Spider-Man vs. Miles Morales, dalawang pinakamakapangyarihang street-level na bayani sa Marvel. At si Miles ay patuloy lang na nagiging mas makapangyarihan. Pero sapat ba ang lakas niya para talunin ang orihinal na Spider-Man? Sino kaya mananalo kung maglalaban silang dalawa? At sa totoo lang, dikit pa talagang laban na to? Tara pag-usapan natin. Si Miles ay isang ordinaryong teenager lang noon. Hanggang sa nakagat siya ng gagambang na modify ng Oz formula na palihim na inilabas mula sa dating saradong Oscorp. Dahil dito, nagkaroon siya ng iba't ibang kapangyarihan, kabilang na ang mga tradisyonal na kakayahan ni Spider-Man, pero nagkaroon din siya ng mga electric-based na kapangyarihan na tinawag niyang Venom Sting at kakayahang maglaho o maging invisible. Si Miles ay nagsilbi bilang Spider-Man ng kanyang sariling universo sa loob ng maraming taon o 1,610 at paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng interaksyon kay Peter Parker ng Earth 616. Sa panahon ng Secret Wars, isa si Miles ay ilang tao na nakaligtas sa pagtatapos ng lahat ng bagay. At sa katunayan, isa siya sa iilang mula Ultimate Universe na nakaligtas sa muling pagsilang ng multiverse dahil sa pabor ni Molecule Man. Mula noon, siya at ang kanyang pamilya ay namumuhay na sa Earth 616. Naging miyembro siya ng Avengers, Champions, Ultimates, at isa sa pinakamahalagang bayani sa mundo. Si Miles ay taglay ang proporsyonal na lakas ng isang gagamba. Ibig sabihin ay napakalakas niya na lampas sa karaniwang tao. Ganun siya kalakas na kaya niyang buhatin at ihagis ang isang police car, isang malaking box truck, o kahit isang shipping container. Ibig sabihin, kaya niyang buhatin at ihagis ang hanggang 34 na tonelada kung puno ang shipping container na yon. At ang nakakabaliw dito, si Miles ay patuloy pa ring lumalakas. Hindi pa ito ang kanyang buong limitasyon. Kahit hindi pa sa pinakamalakas, kaya pa rin ni Spider-Man magpakawala ng malalakas na suntok. Yung klase ng suntok na walang kahirap-hirap na nagpapalipad kay Green Goblin kahit pa tumago siya mismo sa mga gusali. Yung klase ng suntok na kayang pabagsakin ang maraming kalaban sa isang tira lang. Kayang talunin si Hammerhead kahit pa may magarang adamantium na bunggo, at talagang kayang dadaigin ang sinumang makasalubong niya. Tulad ni Peter, lagi nagpipigil ng lakas si Miles pag nakikipaglaban. Kapag kinakailangan, minsan hindi na nagpapigil si Miles. Tulad nung nabasag niya ang kalasag ni Cap sa isang suntok lang. Aminado ako, si Hydra Cap ito. Hindi rin ito ang klasikong vibranium na kalasag ni Steve Rogers, pero matibay pa rin ito at nabasag pa rin ni Miles sa isang suntok lang. At hindi lang ito ang proporsyonal na lakas ng isang gagamba. Mas matibay talaga si Miles ay sa halos lahat ng tao sa paligid niya. Itinapon siya ng sobrang layo ni Rhino at ayos lang siya pagkatapos. Paulit-ulit siyang naging ayos kahit tinamaan siya ng suntok ni Rhino at ni Green Goblin na pareho ring nagbigay ng malaking problema kay Peter Parker noon. Nabuhay siya kahit tinamaan ni Morlin na kayang pumatay ng ibang Spider-Man. At hindi lang pisikal na suntok ang natanggap niya. Tulad ng isa sa mga sonic attack ni Prowler na nagawa ito. Tinanggap ni Miles ang matinding bugbog mula sa kanya. Nabuhay siya matapos tamaan ng heat-seeking missiles, energy blast mula kay Vision, malalakas na electric attacks, init na kayang tunawin ng armor ni Iron Man, at makaligtas sa ilang oras ng matinding pagpapahirap at eksperimento. Layunin noon, nadalhin siya sa sukdulan. Pero ano ang pinakamalaking bentahe ni Spider-Man? Well, pareho lang din sa ibang Spider-Man ang bilis at liksi niya. Kaya ni Spider-Man gumalaw at mag-react sa loob ng mga mikrosegundo. Sinabi ni Iron Man kay Miles na sirain ang sinaunang artifact sa loob ng isang mikrosegundo para pigilan ang hukbo sa portal. Nagtagumpay si Miles. Palagian niya naiiwasan, nare-reactan at nahaharang ang mga bala kahit pagkatapos maiputok. Minsan, galing pa sa mga pinakamahusay na taga-baril sa mundo ang mga bala, gaya ni Winter Soldier. Kaya hindi ito tungkol sa maling pag-asinta o sablay na mga putok. Mas mabilis lang talaga si Miles kaysa sa mga bala. Nagagamit niya ang bilis para lading umiwas sa kalaban at madali siya nakakaiwas sa mga suntok at atake sa kanya. Ang bilis ng kanyang reaksyon at reflexes ay halos hindi siya matamaan. At dagdag pa dyan, mayroon pa siyang spider sense. Isang himala na natamaan pa si Miles noon. Binababalaan siya nito sa mga paparating na atake
at tinutulungan siyang mahulaan ang susunod na mangyayari. Madalas, bago pa man makapagsimula ang umaatake, alam na niya agad. Normal lahat ng yon para kay Spider-Man. Ang kakaiba kay Miles ay ang mga kapangyarihan niya sa kuryente at kakayahang mag-invisible. Dahil sa kakayahan niya maglaho, madalas siyang makalapit ng palihim at gulatin ng mga kalaban kaya natatalo niya sila. Ginagamit niya ito para makalusot o magtago sa kalaban. At sobrang galing din talaga niya dito. Halimbawa, si Miles, nagawa niya magtago sa barko ng Maker, kung saan naroon sina Thanos, Namor at ang Maker mismo. At wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na nandoon siya. Tapos, ang katawan ni Spider-Man ay gumagawa rin ng isang malakas na uri ng bioelectricity na kayang manipulahin ni Miles sa iba't ibang paraan. Natuto siyang maglabas ng energy blasts mula sa kamay na tinawag niyang Venom Blast, na pwedeng makapagpatuliro lang ng tao o tuluyang makapagpahimatay sa kanya. Ginamit niya ito para mapahimatay sina Venom at Rhino. Napahimatay na rin ito si Spider-Man noon. Kahit na si Fen Feng Foom, isang sugatang Null, nagawa pa rin niyang pahimatayin. Hayaan niyang gawing energy blast ang mga Venom Sting. Madalas niyang gamitin ang mga ito para palakasin ang kanyang mga suntok at gawing mas malakas ang mga ito. At kaya rin gawin ni Spider-Man ang tinatawag niyang Mega Venom Blast. Doon siya nagpapakawala ng malakas na enerhiya mula sa katawan na sumisira sa paligid at ginagamit para talunin ang maraming kalaban. Kamakailan natututo na rin si Miles na lumikha ng mga anyo gamit ang bioelectric energy, tulad ng mga sapot na dekuryente at mga espadang dekuryente. Gusto kong kalimutan mo lahat ng yan at itapon dahil ngayon, pag-uusapan na natin ang OG Spider-Man. Si Peter Parker na kilala at pinagkakatiwala natin. Pagdating sa lakas, pare, kaya niya magbuhat at maghagis ng mga kotse at truck ng madali. Kaya rin niyang buhatin ang mga subway car sa ibabaw ng ulo niya, pati na rin ang mga pribadong jet. Grabe kaya ni Peter buhatin ng malalaking construction crane o kahit tumulong sa pagsalo at pagbuhat ng mga gusali nang siya lang mag-isa. Pare, kaya ni Spidey gamitin lahat ng lakas niya para magpakawala ng malakas na suntok. Kaya niyang labanan ng malalakas tulad din na Venom, Rhino at Electro at nasusuntok pa sila hanggang tumagos sa mga gusali. Normal lang yun para sa kanya. Sa isang banda, kayang patubahin ni Peter ang isang tao gamit lang ang isang daliri. Sa kabilang banda, kaya rin niyang saktan si Hulk. Walang duda, sobrang lakas ni Spider-Man. Sobrang tibay din niya. Nakakatanggap si Spider-Man ng mga suntok mula kina Juggernaut, Hulk, Apocalypse, Hercules at Gladiator. Ayos lang siya pagkatapos. Nagpapahinga talaga si Spider-Man sa pagpapasuntok sa mga ordinaryong tao. Ganon siya katibay. Tinama na siya ng kidlat ni Thor, mahigit 100,000 volts ng kuryente. Ayos lang siya. Tinatamaan siya ng granada sa malapitan, paulit-ulit ang tinatanggap ang mga pagsabog at atake mula sa iba't ibang armor ni Iron Man. Nakaya pa ni Spidey ang pagsabog ng Scud missile sa ibabaw niya. Mabilis siya nakarecover sa mga nerve strike at suntok ni Iron Fist. Halos immune din si Spider-Man sa anumang lason o chemical na atake dahil kaya agad itong salain ang katawan niya. Kinaya ng katawan niya ang lason na pwedeng pumuksa sa buong lungsod. At syempre, si Spider-Man ay tunay na isa sa pinakamabilis at pinakamaliiksi karakter sa lahat ng comics. Kaya niyang gumalaw ng mas mabilis kaysa kayang makita ng mata. Nagmumukhang anino kahit sa bihasang mandirigma. At nakakagalaw ng milya sa ilang segundo. Kalimutan mo na ang simpleng pag-iwas sa bala. Madali na yan para kay Spider-Man na yon. Totoong nakakaiwas siya sa kidlat at sa mga energy blast, pati na sa mga energy blast na sinasabing mas mabilis pa sa liwanag mismo. At lahat ng yan ay nangangahulugan na kayang-kaya ni Spider-Man na biglaang atakihin at lampasan sa bilis ang karamihan ng mga kalaban na kinakalaban niya. Kahit pa sina Black Panther o Daredevil o iba pang mga master ng martial arts, kahit mas magaling pa sila kay Pete, sobrang bilis talaga ni Spider-Man kaya siguradong tatama pa rin ang mga suntok niya. May perpektong panlaban din si Spider-Man sa halos lahat ng haharap sa kanya, ang kanyang Spider Sense. Alam agad ni Spider-Man ang kilos na kalaban niya dahil sa Spider Sense niya.
At ang spider sense ay hindi lang basta babala na nagsasabi kung kailan siya matatamaan, kundi parang radar din ito na nagbibigay sa kanya ng kumpletong kaalaman sa lahat ng nasa paligid niya. Dapat ding isaalang-alang ang web shooters ni Spider-Man. Nagawang pigilan ng mga ito ang tulad din na Iron Man, pati na rin si Hercules at iba pang mga Diyos. Bukod pa dyan, ang webbing ni Spider-Man ay halos hindi nasusunog, hindi tinatablan ng asido, at halos imposibleng maputol. At hindi rin naman talaga mahina lumaban si Peter. Pakipagtulungan si Spider-Man kay Shang-Chi, ang namumunang martial arts expert ng Marvel, para makagawa ng sarili niyang estilo ng laban. Tinawag itong The Way of the Spider para palakasin ng spider powers at bigyan si Peter ng dagdag na kasanayan sa laban. Kaya sa huli, posible bang manalo talaga si Miles dito? Kaya ba niyang talunin si Peter? Sa totoo lang, may magandang lamang si Miles. Meron siyang halos lahat ng kapangyarihan ni Pete. Pero bukod pa doon, meron pa siyang mga bioenergy powers at venom blast. Pati na rin ang kakayahang maglaho o maging invisible. At kahit pagdating sa physical na lakas, oo, mas malakas si Peter ngayon. Pero pwede mo sabihin na dahil lang yon sa mas matanda na siya. Bigyan mo ng si Miles ng ilang taon para mag-mature. Mawawala rin ang diferensya. Nakita na natin na halos kapareho lang ng lakas ni Pete noon ang lakas ni Miles sa edad niya ngayon. Ganoon din pagdating sa karanasan. Oo, mas maraming ang taon ang karanasan si Peter pagdating sa pagiging superhero. Pero bigyan mo lang ng ilang taon pa si Miles at baka hindi na rin yon maging malaking bagay. Pero hindi pa naabot ni Miles ang antas na yon at hindi mo rin dapat maliitin ang lakas ni Pete. Alam mo, palaging pinipigilan ni Peter ang tunay niyang lakas. Nang pansamantalang nakuha ni Doc Ock ang katawan ni Spider-Man, aksidente niya natanggal ang panga ng isang kontrabida. Isa sa unang beses na nanuntok siya, sobrang hindi niya inakala kung gaano kalakas talaga si Peter. At hindi niya alam na palaging nagpipigil si Spider-Man sa bawat laban niya. Bukod pa dyan, nang bumalik sa nakaraan ng anak na babae ni Peter Parker gamit ang time travel para makita ang tatay niya sa kasagsagan ng lakas niya, ang isa pang bagay na ikinagulat niya ay hindi lang dahil malakas si Peter, kundi dahil napakabilis din niya. Na talagang bihirang pagsamahin sa Marvel. Karaniwan, ang pinakamalalakas na karakter ay mabigat at mabagal kumpara sa mas mabilis nilang katunggali. Pero hindi si Spider-Man. Bagamat di siya pinakamabilis o pinakamalakas, mas malakas siya sa lahat ng mas mabilis sa kanya at mas mabilis siya sa lahat ng mas malakas sa kanya. Hindi ako nagbibiro dyan. Si Spider-Man ay palaging mas mabilis kaysa halos lahat ng kalaban niya. Kaya pa nga niyang baigin sa bilis ang buong team ng Avengers na kinabibilangan ni na Iron Man, Captain America, Blade at Captain Marvel. Kaya sobrang bilis talaga ng taong yon. Sobrang lakas din niya. Kasi nga, kapag hindi na pinipigilan ni Peter ang lakas niya, makikita mo na isa talaga siya sa pinakamalalakas na tao sa buong mundo. Grabe, parang halimo talaga siya. Ang totoo, Palagi niyang pinipigilan ang lakas niya sa halos lahat ng laban na sinalihan niya. At syempre, isang aspeto kung saan may malinaw na kalamangan si Peter kay Miles ay ang talino. Oo, minsan ipinapakita si Miles na matalino rin naman, pero kadalasan parang isa lang siyang ordinaryong tao. Samantala, kabilang si Peter sa top 10 pinakamatalino sa Marvel Universe. Madalas siyang natatalo ang mga kalaban niya gamit ang talino. Nakakaisip siya ng kakaibang solusyon sa mga problema. At ginagamit niya ang math at siyensya para talunin ang pinakamalalakas niyang kalaban. Ngayon, pagdating sa usapan, posible talagang malampasan ni Miles si Peter sa pisikal na aspeto balang araw. Tiyak na lumalakas siya. Pwedeng mangyari yon. Ang kanyang bioelectric powers at kakayahang maglaho ay laging nagbibigay sa kanya ng lamang sa laban. pero hindi ko iniisip na malalampasin niya talaga si Spider-Man. Kita mo, hindi si Peter ang pinakamalakas na Spider-Man ngayon. Baka si Scarlet Spider na yon. Hindi siya ang pinakamabilis o ang may pinakamahusay na spider sense. Si Silk yon. Baka hindi rin siya ang pinakamatalino. Maglalaban pa sila ni Superior Spider-Man. Ang meron si Peter ay ang pinakamagandang balanse sa lahat ng kanyang mga kapangyarihan at kakayahan.
Yan talagang dahilan kung bakit siya ang pinakamagaling sa lahat ng spider. Pareho lang ito sa Bat Family. Mas akrobatiko si Nightwing kaysa kay Batman. Mas brutal at walang awa si Red Hood kumpara kay Batman. Mas magaling na detective si Tim Drake. Mas magaling naman sa laban ng mano-mano si Cassandra Cain. Mas magaling mandirigma at sundalo si Damian. Pero sa kabila ng lahat, wala pa ring mas magaling kay Batman. Dahil kahit mas magaling sila sa kanya sa isang bagay, mas magaling naman si Batman sa kanila sa lahat ng iba pa. Si Peter Parker ay ganun din para sa Spider Family. Hindi man niya kaya ang lahat, siya pa rin ang pinakamahusay sa kanila. Oo, si Miles ay lalong lumalakas at nakakakuha ng mas marami pang kapangyarihan. Pero hindi pa rin niya matatalo ang OG sa ngayon. Si Spider-Man pa rin ang laging magwawagi dito sa bawat pagkakataon. Hindi nga talaga malapit ang laban. Pero ano sa tingin nyo? Mag-comment na kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Siguro na natili ka hanggang dulo at natapos mang video. Ang galing mo. Maraming salamat sa panunood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mo mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng ganitong video linggo-linggo. Kita-kits tayo ulit. Kita-kits tayo sa susunod.